Hindi sa lahat ng panahon ay malakas tayo. May mga pagkakataong tinatamaan tayo ng pagod, panghihina at kalungkutan. Sa mga oras na tayo'y nadudurog, huwag kalimutan na ang Diyos ay laging nariyan, handang magbigay lakas at pag-asa. Ang tunay na lakas ay hindi laging nagmumula sa ating sarili, kundi sa pagtanggap ng kanyang tulong at gabay. Sa kanyang pagmamahal, muling babangon tayo at malalampasan ang lahat ng pagsubok. Oo, mahirap lang kami at pangit ang bahay namin. Pero never kong kinahiya ang buhay ko. Pero once na dumalaw ka sa bahay namin, pagsisilbihan kita. Ipagluluto kita ng gulay at tinolang manok. Aanhin ko ang mayamang kamag-anak. Malaking bahay, pero hindi ka makapasok. Pero once na dumalaw ka sa kanila, ikaw pa mismo ang magsisilbi. Gagawin kang tagahugas, linis ng bahay. Pero minsan, pag gusto mong humingi ng tulong, parang hindi ka nila kilala. Sa mundo ng pagsubok at sakit, piliin mo pa rin ang kabutihan. Hindi dahil madali, kundi dahil iyon ang nagpapalakas sa'yo. Ang kabutihan ay hindi kahinaan. Ito ay tapang na patuloy na umunawa, magmahal at magbigay, kahit na hindi laging masuklian. Maging ilaw sa madilim na landas, dahil sa huli, ang mabubuting tao ang tunay na nagwawagi. Sabi nila, hindi daw mahalaga ang pera. Napansin mo ba? Na hindi ka rin mahalaga pag wala kang pera? Dear Lord, tulungan niyo po akong maging malakas sa lahat ng hamon ng buhay at sa bawat paghakbang ko, sana kasama ko kayo dahil alam mo Lord, nagiging kalmado ang bawat laban ko sa buhay kapag kasama kita. At alam ko na kapag kasama kita sa proseso, ipapanalo mo ang bawat laban ko. Bakit daw hindi ako naglalabas at lagi lang nasa bahay? Ganon talaga. Mas pipiliin ko na lang mag-isa kaysa maging chismosa. Salamin, ipakita mo sa akin kung ano ang itsura ko kung sakaling magiging isang hayop ako. Dong dong tak